Ang contentment ay makontento ka based on the measure that God has prepared for you. Amen? Kaya nga sinabi ng Lord, look, the arrows are beyond you. Ang gusto ng Lord, ang tignan mo, wag yung meron ka. Huwag kang mag-focus sa kung ano man yung meron ka na, natutuwa ka na. Mag-focus ka doon sa mas malaking inihahanda ng Diyos sa iyo. Iba ho yung qualified sa prepared. David was already qualified to become a king, but he was not yet prepared. I do believe a lot of us are already qualified to perform whatever God has called us to, but many of us are not yet prepared. Kaya ang ginagawa ng Lord, nire-release tayo sa ating destiny. Minsan pinapayagan niya talaga yung mga difficulties na pinagdadaanan natin. Why? Because He is a year of release and upgrading. Ina-upgrade tayo ng Lord. Ina-upgrade ng Lord yung kakayanan natin. Ina-upgrade ng Lord yung abilities natin. Ina-upgrade ng Lord yung anointing natin. Ina-upgrade ng Lord yung kaalaman natin. Why? Before He can use us to a higher level, we must be upgraded first. Amen. Amen. Ina-upgrade tayo ng Lord. Alam niyo po si David, kung pag-aaralan niyo po 2 Samuel chapter 7, God revealed to him na si Jesus sa kanya manggagaling. Ano niyo sabi ng Diyos sa kanya? David, nag-aalaga ka lang ng tupa. Pero ginawa kitang hari, pinayaman kita, ginawa kitang makapangyarihan sa lahat. Ginawa kitang pinakamayaman. Ano ibig sabihin nun? Si David, mahirap lang. But God continually upgraded his life. Alam niyo bang nang mamamatay si David? 1 Chronicles chapter 29. Alam niyo bang si David, usipin niyo, from a shepherd boy. Mahirap lang. Nung ipapatayo po yung templo, siya yung unang-unang nag-donate doon sa templo. 2 toneladang ginto ang kanyang dinonate. From a shepherd boy, na mahirap lang. Unti-unti, in-upgrade ng Diyos ang kanyang kabuhayan, hanggang sa nasa posisyon siya, kaya niyang mag-donate ng 2 toneladang ginto. Gano'ng karami yun? Yung po sabi ng Bible Behold, in my devotion to the temple of my God, I now give my personal treasures of gold and silver for the temple of God, over and above everything I have provided for this holy temple. Sabi mo ng mga Bible scholars, yung gold, yung treasures of gold and silver na binigay po ni David, yung ginto pa lang, 2 toneladang ginto. Brothers and sisters, tumingin kayo sa akin as I finish this message. Look, the arrows are beyond you. Gusto ng Lord, makita mo yung mas malaking inihahanda ng Diyos sa iyo. Ang gusto ng Diyos, makita mo, wag yung kalagayan mo. Ang gusto ng Diyos, makita mo, wag yung limitasyon mo. Ang gusto ng Diyos, makita mo, wag yung sinasabi ng tao. Ang gusto ng Diyos, makita mo kung ano yung sinasabi ng Diyos sa iyo, kung ano yung inihahanda ng Diyos sa iyo, kung ano yung pinaplano ng Diyos sa iyo. Ang gusto ng Diyos, ang makita mo, wag yung limitasyon mo. Ang gusto ng Diyos, makita mo yung kayang gawin ng Diyos sa iyo. The arrows are beyond you. We are now being released to our destiny, to the fullness of our calling, and to the fullness of our potentials. Ang mangyayari ho dyan, God is upgrading us. Pag in-upgrade ng Diyos ang spiritual na buhay mo, laging kasabay. Ia-upgrade ang kabuhayan mo. Sabi mo sa katabi mo, pati kabuhayan mo, ia-upgrade. John chapter 19 verse 30. Ang ibig sabihin nun, nung si Jesus ay namatay at muling nabuhay, hindi lang siya namatay para bayaran ng kasalanan natin. Hindi lang siya namatay para iligtas tayo. Namatay siya para kumplituhin ang lahat ng kailangan natin para maibuhay natin yung buhay na itinakda niya para sa atin. Kaya kapag tayo hindi nagtagumpay, ang tayo hindi na-upgrade ang buhay natin, hindi tayo nakaranas ng pagginhawa, pagdating natin sa harapan ng Diyos, mananagot tayo sa Kanya.
Amen. Ibig sabihin, hindi mo naunawaan yung kanyang kamatayan at muling pagkabuhay. Namatay, muli siyang nabuhay upang iligtas ka, at habang nabubuhay ka rito, lahat ng kailangan mo i-provide para mapulfill mo yung purpose mo, at lahat ng kailangan mo para ma-upgrade ang buhay mo, pinrovide na ng Diyos para sa iyo. Huwag kang papayag na hindi ma-upgrade ang paglilingkod mo kay Lord at ang pamumuhay mo. May sabi mo sa katabi mo, next year, nakakotse ka na. Next year, magpapatotoo ka. Umangat ang kabuhayan mo. At higit sa lahat, next year, magpapatotoo ka. Lalo kang nagbago at lalo kang ginagamit ng Diyos na buhay. Amen!